Magandang araw! Ako si Teacher Renzi at ako ang makakasama mo sa ating panibagong aralin ngayong linggong ito. Ang ating tatalakayin ay ang kapirasong pangarap at ang mga focus ng pandiwa. Upang balikan ang ating nakaraang talakayan, magkakaroon tayo ng paunang gawain upang ating mailapat kung ano ang mga natutuhan natin noong nakaraang linggo. Para sa ating panuto, pagtambalin ang sanhi na nasa hanay A at tukuyin naman ang bunga na nasa hanay B. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Kumusta? Nawa ay naalala mo at nailapat ang iyong mga natutuhan sa nakaraang aralin natin noong nakaraang linggo. Sa araling ito, narito ang mga inaasahan nating layunin na matatamo. Para sa unang layunin, natutukoy ang mga tauhan at tagpuan sa binasang akda. Para sa ikalawang layunin, napahalagahan ang paggamit ng focus ng pandiwa sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. At para sa ikatlong layunin, nagagamit ang focus ng pandiwa sa iba't ibang sitwasyon. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng paunang gawain para matukoy kung ano ang iyong mga nalalaman sa magiging talakayan natin ngayong linggong ito. Para sa panuto, susukatin natin ang iyong kaalaman patungkol sa mga salitang nagsasaad ng kilos. Meron tayong mga pangungusap kung saan sasalungguhitan mo lamang ang mga salitang nagsasaad ng kilos. Binabati kita. Nawa ay nakuha mo ng tama ang iyong mga kasagutan. Ngayon, para naman sa aking susunod na bahagi ng talakayan. Narito ang isang dula na pinamagatang kapirasong pangarap. Makikita sa screen ang QR code o ang link na maaaring bisitahin upang mabasa ang dula na ito. Bibigyan kita ng ilang minuto para mabasa ang dula na ito. At pagkatapos ay magkakaroon tayo ng kagyat na gawain. Kumusta? Nawa ay may napulot ka sa iyong pagbabasa ng isang maikling dula na pinamagatang kapirasong pangarap. Ngayon, meron tayong gawain upang mailapat natin ang iyong mga nakuha o napulot na aral sa iyong binasang maikling dula. Ngayon, meron tayong inihandang dalawang katanungan na iyong sasagutin. Ngayon, kumuha ka ng iyong sagutang papel upang sagutin ang dalawang katanungan na ito na may kinalaman sa iyong binasang maikling dula na kapirasong pangarap. Para sa unang katanungan, ilan ang tagpuan na ginanapan ng iyong binasang akda? Pangalawa, sino-sino ang tauhan na gumanap at ano ang tumatak na katangian ng bawat tauhan? Binabati kita at natapos mo ang gawain natin na may kinalaman sa iyong nabasang maikling dula na kapirasong pangarap. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng gawain upang tumulay sa ating pinakatalakayan ngayong linggong ito. Para sa panuto, tukuyin natin ang kahulugan ng mga nakasalungguhit na salita at piliin ang iyong sagot na makikita sa kakord.
Kumusta ang iyong mga naging kasagutan? Nawa ay nakuha mo kung ano ang mga kasing kahulugan ng mga nakasalong guhit na salita. Ngayon, para sa pagtalakay natin sa wika at gramatika, dumako na tayo sa pagtalakay kung ano ang focus ng pandiwa. Ano nga ba ang focus ng pandiwa? Ito ang pagkakaugnay ng pandiwa at ng paksa o simuno ng isang pangungusap. Mayroon tayong iba't ibang uri ng focus ng pandiwa. Para sa unang uri, ito yung focus sa tagaganap o aktor. Ang focus sa tagaganap o aktor ay nasa aktor ang focus o ang paksa ng tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ginagamitan ito ng mga panlaping mag at maka. Ang halimbawa ng focus sa tagaganap o aktor. Tutulong po ako. Ang pandiwang tutulong ay may panlaping Nawawala ang kapag nasa aspektong magaganap. Ngayon dumako naman tayo sa ikalawang focus ng pandiwa. Ito ay tinatawag na focus sa gamit. Ang focus sa gamit, ito yung kung ang kagamitang ginagamit ang paksa sa isang pangungusap. Ang panlaping ginagamit ay ipang. Ang ipang ay nagiging ipan o ipang, depende sa sinusundang titik. Samantala, ang ipang ay nagiging ipan kapag ang sinusundang titik naman ay nagsisimula sa D, L, R, S at T. Nagiging ipang naman ito kapag sinusundang titik ay nagsisimula sa P at D. Nananatiling ipang kapag ang sinusundang titik naman ay nagsisimula sa G, H, K, M, N, W at Y. Narito ang halimbawa ng focus sa gamit. Tony, heto ang basahan. Ipampunas mo sa sahig para kumintab. Ngayon, nalaman natin yung gamit ng paunang dalawang focus sa pandiwa. Dako tayo sa ikatlo. Ang ikatlong focus ng pandiwa ay focus sa layon o goal. Ang focus sa layon o goal ay kung ang layon ang paksa ng pangungusap. Ginagamitan naman ito ng panlaping in at saka hin, at an at han. Narito naman ang halimbawa ng focus sa layon o goal. Ikaw naman bunso, walisin mo ang mga tuyong dahon sa bakuran para makapagpahinga naman ang nanay. Ngayon dumako naman tayo sa ika-apat na focus ng pandiwa. Ito yung focus sa tagatanggap. Ang focus sa tagatanggap ay kung ang pinaglalaanan o tagatanggap ng kilos ang paksa ng pangungusap. Ginagamitan naman natin ito ng mga panlaping i at ipag. Narito ang halimbawa ng focus sa tagatanggap. Ana, igawa mo kami ng sandwich para ganahan sa paggawa ang dalawang ito. Dako naman tayo sa ikalimang focus ng pandiwa. Ito ay tinatawag nating focus sa direksyon. Ang focus sa direksyon, ito ay kung ang paksa ng pangungusap ay ang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang mga panlapi naman na ginagamit natin dito ay in at an o han. Narito naman ang halimbawa ng focus sa direksyon. Pinuntahan nila ang bagong bahay ng pinsan ni tatay sa kabilang baryo. Pinuntahan nila ang bagong bahay ng pinsan ni tatay sa kabilang baryo. Ngayon, dako tayo sa ika-6. Ikalawa sa huling mga focus ng pandiwa. Ito ay tinatawag nating focus sa sanhi. Ang focus sa sanhi, ito ay kung ang paksa ay nagsasaad ng sanhi o dahilan. Ang mga panlaping ginagamit natin dito ay ika at in. Ang halimbawa ng focus sa sanhi ay ikinabahala kaagad ang hindi niya pagkakita kina tatay at nanay. At para sa huli at ikapitong focus ng pandiwa, tinatawag natin itong focus sa ganapan.
Ang focus sa ganapan, ito ay kung ang paksa ay ganapan o pinangyarihan ng kilos. Ginagamitan natin ito ng mga panlaping pag, in, at han. Ang halimbawa ng focus sa ganapan ay bakit pinagsayawan mo po ang mesa. Ngayon natapos natin ang ating talakayan patungkol sa maikling dulang kapirasong pangarap at sa ating wika at gramatika na focus ng pandiwa. Sa bahaging ito, magkakaroon tayo ng mga pagsasanay upang mailapat natin ang ating mga natutuhan sa aralin ito. Para sa unang pagsasanay, narito ang ating panuto. Narito ang panuto. Sa lungguhitan ng pandiwang ginamit sa pangungusap, tukuyin kung ano ang focus ng pandiwa sa bawat pangungusap at iguhit ang smiley face kung ito ay sanhi at heart naman kapag ito ay nagsasaad ng gamit. Kumusta? Binabati kita sa iyong natapos na pagsasanay. Dako naman tayo para sa ating ikalawang pagsasanay. Para sa ikalawang pagsasanay, narito ang panuto. Guhitan ang focus ng pandiwa at tukuyin kung anong focus ng pandiwa ang ginagamit sa bawat pangungusap. Mahanap ang sagot sa loob ng kahon. Muli ay binabati kita at napagtagumpayan mong matapos ang ating dalawang pagsasanay. Ngayon sa bahaging ito, ating analisahin ang iyong mga natutuhan. Narito ang ating panuto para sa gawain ito. Itala sa hanay B ang maaaring pangungusap batay sa larawan na makikita sa hanay A, gamit ang iba't ibang focus ng pandiwa. Pagbati uli sa iyo at napagtagumpayan mo ang dalawang pagsasanay at ating gawain sa analisahin. Ngayon, para naman sa ating pagsusulit, ating tatayahin ang iyong mga natutuhan sa linggong ito. Meron tayong dalawang bahagi sa ating pagsusulit. Narito ang panuto para sa unang bahagi ng pagsusulit. Tukuyin kung anong paksa ng pandiwa o ng focus ng pandiwa ang nakasalungguhit at piliin ang angkop na sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Para naman sa ikalawang bahagi ng pagsusulit, narito ang ating panuto. Piliin ang sagot ng angkop na focus ng pandiwa sa bawat pangungusap. Ito ay makikita sa kahon. Para sa iyong realisasyon sa ating naging talakayan ngayong linggong ito, sagutin ang tanong. Paano mo magagamit ang mga focus ng pandiwa bilang isang paraan ng komunikasyon o pakikipag-ugnayan? Ngayon ay binabati kita at matagumpay mong natapos ang ating talakayan at aralin sa linggong ito. Nawa ay minapulot ka sa ating naging talakayan sa linggong ito. Kaya naman, maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.